I-share ko lang sa inyo ang bagong bestseller kong 2-in-1 puto cake. Alam kong itsura pa lang nito ay matatakam na rin kayo dito. Biruin mo sa isang puto, dalawang flavor na agad ang makakain mo at bukod doon nakaka-attract din siyang tignan. At sakto, malapit na mag-bare months kaya pwedeng-pwede mo rin itong inegosyo, for sure marami ding o-order sa'yo. Sa bowl, maglagay tayo ng 3 cups all-purpose flour, half cup white sugar, baking powder at salt. Tapos, imix muna natin lahat ng dry ingredients bago natin ilagay ang tubig para hindi ito magkaroon ng buo-buong flour or harina. Maglagay na tayo ng 1 1/2 cup ng tubig at mag-add pa tayo ng 5 tablespoons of water. Haluin lang natin until maging smooth itong mixture tulad nito. Hatiin natin ito sa dalawa, dapat pantay ang pagkakahati natin. Tapos, lagyan natin itong isang mixture ng vanilla essence at ube flavor naman sa kabilang mixture. Tapos, haluin lang natin ulit ang mga ito. Ayan, itabi muna natin to. Gawa naman tayo ng merang, ibit muna natin itong egg whites until maging foamy. Kapag foamy na, ilagay na natin ang vinegar. I-add na rin natin ang white sugar at ibit pa natin itong merang until maging stiff. Malalaman yung okay na ang merang kapag inangat nyo ang hand mixer ay meron na siyang ganito sa dulo, or kapag hindi na nag-i-slide ang merang sa bowl, ibig sabihin ay okay na yan. Maglagay muna tayo ng konting mirang dito sa mixture, haluin natin ng mabuti para malesen yung lapot nito at hindi tayo mahirapan mag-cut and fold. Mag-cut and fold na tayo, ilagay lang natin ang kalahati nitong mirang. Ayan, kailangan halos pantay ang pagkakahati nyo ng mirang. Sa pag-cut and fold naman, dapat dahan-dahan lang para hindi bumagsak ang mirang kasi kapag binilisan mo ang paghalo, bukod sa magkakaroon nito ng bubbles, matutunaw din kaagad ang mirang. At kapag wala na kayong nakikitang mirang tulad nito, tumigil na tayo sa paghahalo dahil okay na yan. Ganon din ang gawin natin dito sa ube flavor. Ulitin lang natin ang proseso na ginawa natin kanina. Ayan, okay na rin to. Gagamit ako dito ng 2 scooper. Kuha lang tayo sa magkabilang mixture. At ayan, panoorin nyo na lang. Dapat sabay nyong ibubuhos ang dalawang flavor. Ulitin natin para makuha nyo talaga. Ilagay na rin natin ang sliced cheese at salted egg. At ayan, pwede na itong i-steam. Make sure na kumukulo na ang tubig sa steamer bago natin isalang ang puto cake. At i-steam natin to ng 15 minutes depende sa laki ng steamer nyo over medium heat. After 15 minutes, ito na siya. Ilapit ko lang yung camera para mas makita nyo. I-check natin kung luto na. Ayan, kapag walang sumamang liquid, it means luto na yan. Pwede na itong hanguin. At eto na ang ating finished product. Sana ay may try nyo to mga kakusina. Inegosyo nyo na rin to.